from an enemy of God, now you're a friend of God. Pero baka hindi tumawid sa number 3. Baka naiwan sa restoration. I hope that all of us will resolve in worshiping God. From brokenness to restoration to worship. I want to end with this story. And this is Chris Sarsonas. Victory Megawa and Victory Marilao people probably know this story, but I want to tell you his story. Maaring, as I go on, I feel like, sabi ko naman sa inyo, discernment, that's one of my gifts. I feel like as I tell this story, maraming skeptics. Maraming will say, di siguro. And that's fine. But I will tell the story anyway. Baka hindi naman totoo, baka naman. But guys, there's at least 100 people who witness what I'm about to say. What I'm about to tell you. This guy, I met him at a coffee shop maybe a year ago. Ang storya po niya ay for 10 plus years, OFW siya. So balik-balik lang siya from the UAE to the Philippines. Magstay lang siya ng 1 month, hindi niya nakasama yung anak niyang lumaki. Okay, and nakausap ko siya randomly. Okay, hindi pala randomly. Nagkataon na nakausap ko siya, may kasama siya na friend ko din. So kinausap ko siya, sabi ko, bro, anong plano mo? Sabi niya, babalik na po ako ng Dubai. Sabi ko, para saan? Para po mag-provide sa family ko. Kailan ka babalik for good? Sabi niya, pag nakaipon po. Sabi ko sa kanya, lagi ko itong sinasabi, no? Magkano ba iipunin mo? Sabi niya, hindi po alam eh. Sabi ko, paano ka when will you know when to stop if you don't have a target kung anong iipunin mo? Sabi ko, bro, yung anak mo lumalaki, sinong tatay nun? Sabi niya, nagpo-provide naman po ako sa kanya. Hindi siya Christian, ah. Hindi pa siya Christian. Nagpo-provide naman po ako sa kanya, eh. Sabi ko, yeah, that's great, but that's just one. But who will take care of the father? Who will lead the family? Who will teach this child in the way you should go? And at that time, buntis pa yung misis niya. Sabi ko sa kanya, so, who's gonna take care? Basta kailangan eh. Sabi ko, bro, I'm not here to decide for you. I believe, bro, you pray. Okay? You pray, and if God wants us to stay here in the Philippines, then He will provide for you. Okay? After a few months, nagulat ako na he actually followed my suggestion. He stayed. Nag-work na siya sa isang company, and mamaya is gonna tell the story. I called him via Zoom. We'll watch this video later, no? And okay, sabi niya, it's not the same payment, but it's fine. Sabi niya, at least kasama ko yung family ko, and I'm being provided here with this company. Ang ganda po nung napasukan kong kumpanya. And eto na, plot twist. One day, magagalit yung mga nagmumotor dito. One day, he was riding the motorcycle, na-aksidente siya. Naputol yung kanyang buto in his right leg. And the doctor said, he might never walk again. Anong nabalitaan ko yun? Sa totoo lang ako din, parang, pambira, Lord, kasalanan ko pa. Kasalanan ko pa. Kung hindi ko pinigilan yung bumalik sa Dubai, baka hindi nangyari sa kanya yun. And I don't have a communication with him. So I don't know what happened, what's happening. But let him tell you his story. So let's watch this video. Ang nasa isip ko lang, kailangan mag-abroad para magkaroon ng pera, yumaman. Kasi yun yung tumanim sa isipan natin. Nandun yung alak, nightlife, kumbaga paulit-ulit lang, magbabakasyon ng 1 buwan, babalik na naman ng abroad.
nasasayang lang yung life ko, hindi ko nakasama yung pamilya ko, lumaki yung anak ko, hindi ko sila nakakasama. Tapos noon, pinili ko yung mag-stay dito. Nag-work ako so na-aksidente naman ako. After kong maoperahan, nilagyan kasi una ng brace yung paa ko. Tapos pumasok sa isip ko na siguro kung nasa Dubai ako, baka hindi ako na-aksidente. Kung nasa Dubai ako, baka hindi ako nagkaganito. Nag-start na akong mag-work. Na-introduce na sa akin yung 1-to-1. Siguro naka 3 or 4 session na ako ng 1-to-1. BBG na rin ako every week. Ang problema lang, hindi matapos-tapos yung 1-to-1 kasi nga, syempre, busy sa trabaho, pagod sa trabaho. Nung na-aksidente ko, wala nang dahilan para hindi matapos eh. Kasi ako na mismo yung pinupuntahan dito sa bahay. Tapos hanggang sa matapos yung 1-to-1 ko, after nung Victory Weekend. Actually, yung Victory Weekend, ang imbita lang sa akin, may mag-attend lang ng parang mass, pero wala sa isip ko na nandun na pala yung turning point ng buhay ko, na magiging Christian na pala ako. Para dinala ko sa isang lugar na magpapabago ng pagkatao ko. Bali, yung mga oras ng baptism o Holy Spirit, masakit yung paa ko. Hindi ko siya maitubod kasi kailangan ko talaga magsaklay. Nung nag-start ka ng magdasal para sa akin, tapos tinapat ko lang yung kamay mo sa paa ko. Tapos tinanong mo ako kung ano ba nararamdaman ko. Yung time na yun, sobrang init ng paa ko. Tapos nung pinalakad mo ko, yun na, naramdaman ko na wala na siyang pain. Sobrang hindi ko maintindihan kung ano yung nangyari. Talaga sobrang blessed tayo nun. Kasi napakaswerte ko sa akin nangyari yun. Tapos napakaswerte ng iba kasi nasaksihan nila. Which is kung yung mga iniisip ng iba na hindi na nangyayari, sabi ng iba hindi na nangyayari sa Bible, mali sila doon kasi tayo mismo yung nakasaksi. Ako mismo, sa akin mismo nangyari. Almost hataking ko yung paa ko, pero that time in step forward ko siya. Hindi lang step forward, talagang walking. Pumunta ako na nakasaklay, umuwi ako ng bit-bit ko na lang yung saklay ko. Sobrang dami na bago. Yung ugali, dati mabilis magalit, palamura, parang naiyang tumulong sa kapwa. Pero ngayon, yung relationship kay God, sa family, sobrang dami na nabago. Ngayon, lagi ko silang kasama sa online worship natin every Sunday. Tapos ganun din sa side ko, sa family ko. Sa mother ko, father ko, yan, lagi silang nakikinig, nag-worship every Sunday. Yun yung big changes sa buhay namin. Every second of our life ngayon, nandun siya. Kinakausap namin siya, nagpapasalamat kami sa kanya, inaalay namin sa kanya. Yun yung sobrang laking pagbabago sa buhay natin. Lahat naman ng meron tayo sa buhay natin, sa kanya galing yun, grace niya yun. Naiiyak ulit ako, bro, kasi naalala ko yung nangyari, tapos naalala ko yung yumakap ka sa akin, tapos sabi mo, kung hindi nangyari sa akin to, hindi ko siya makikilala. And I think that's the true healing. Yun yung totoong miracle.